Welcome back to my YouTube channel again. This is Jim. At ito na nga ang post ni Barbie kanina sa kanyang Instagram. Tuwa talaga ako nung makita ko to. Grabe. May naalala ba kayo nagpo-post ng ganito? Like yung dalawang kape, tapos merong pagkain, tapos yung pinapakita yung braso ng lalaki at saka relo kasi hindi niya pwedeng pakita yung picture ng lalaki. Si Asungot. Grabe. At tinag naman ni Barbie actually si Jack dito. Si Asungot, hindi niya pwedeng itag si David. Grabe, tawang-tawa talaga ako nung makita ko to. At saka, bakit kailangan gayahin ni Barbie lahat yung mga post ni Asungot? Anong meron, no? Nangiinis niya si Asungot, ganon. At kumain nga si Barbie sa Elborn, the new Spanish restaurant in Mitsukoshi, BGC. At ito na ang post ni Barbie sa Tartufo Restaurante. So, sabi niya, may nagyaya mag-date. The pasta pambleed in cheese wheel dough, 5 out of 5. Pero ito, ginaya niya na naman yung mga post ni Asungo. So, ito na nga, salad with egg, at saka yung pasta cheese, at saka ito, sarap to, parang soup bone ng konti with cheese. Ayan na nga, si Barbie na ayan. Love na love yung pagkain. Grabe, kumidyante talaga. At ito naman, post ni Nathan Perolino. So, thank you for the love and always support. David Croops, Barda Official, and David's Advocate. Sa lahat ng pumunta, really appreciate you guys. Block screening ng GLU. At ito nga si David na mukhang masaya naman siya, kaya lang mukhang puyat pa rin. At mukhang napakalaki pa rin ng eye bags niya. So mukhang hindi pa rin siya masyadong nakakatulog, guys. Pero gwapo pa rin naman siya, in fairness sa kanya. At yan na nga ang troops. At ayun na nga, gwapo si David na paulit-ulit na sinusuot yung t-shirt na yon. At ito naman yung friend natin si Edwin Apolonio na kagrupo sa Bardanatics. Ayan, nakayakap siya kay David sa block screening kanina. At ito naman, ito gustong-gusto ko to. I really think David should listen to this show kasi talagang pangangaralan siya kung paano ang dapat gawin. And let's watch this. Usapan natin ngayon ay ang kasalukuyang kinakastigo sa Ekis. Kinakastigo talaga. Ang tinuguraang pambansang Ginoo, si David Licauco, dahil nga kinabubusita ito sa kanyang pagkabagot na kitang-kita sa isang video sa X. Sa isang lugar kasi, may mga fan, di ba? Na nagpa-picture-picture, nagpa-video-video kay David. At itong si David, sa hindi maipanawanag na dahilan, parang hindi niya bet yung ginagawa niya. Parang kitang-kita na hindi niya bet, hindi niya gusto yung mga lumalapit sa kanya, at parang naririmarim siya. Lalo na doon sa itsura ng huling bading na lumapit sa kanya, na sabi ng mga netizen ay kamukha ni Aling Buwak-Buwak. Buwak-buwak-buwak. Baklang version ni Aling Buwak-Buwak-buwak! My gosh! Ba't daw kasi ganun yung face ni David? Diba? So, David. Kaibigan Glenn, alam mo pa mo sa ganitong pagpapakita ng hindi kagandahan ni David ng pagkayamot sa mga nagpapakuha sa kanya? Ayan, bago natin magsabi ng payo or anything, may sagot din daw si David doon. Ano sagot ni David? Sumagot siya kasi, sabi niya doon sa hindi daw maganda ang pakiramdam niya. May sakit daw siya. May sakit ako niyan, be. Tapos, 1 AM na daw kasi noong oras na yon. So medyo under the weather siya. Tapos, siyempre nga naman, madaling araw na. So, hindi maganda yung pakiramdam niya. Ang nasabi naman niya, babawi naman siya next time. Ay, sana... Yun naman yung maganda doon. Oo. Inamin niya ang kanyang fault. Yeah, oo. Yun ang maganda doon. Kumbaga, yung payo ko, gagawin naman niya, sabi niya naman, babawi siya next time eh. Hindi rin naman natin masisisi yung mga artista natin, di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng oras, kumbaga, in good condition sila, maganda yung pakiramdam nila. Tapos, hindi rin natin alam emotionally kung ano yung nararamdaman nila, meron ba silang problema or something, di ba? Pero, syempre, as much as possible, kung merong ganyan na fan, at pagbibigyan rin naman natin,
ibigay na rin natin. Mapakita ka yung mo lang ng Oo. gana. Na I-ano parang na natutuwa ka natin. sa pwede. Kasi I can accept the excuse that you are sick, you are feeling sick, you are under the weather. Pero David, ang dami rin naman mga ibang artista na under the weather, minsan wala talaga sa mood, pero matik, pag nandyan ang fan nila, naka-smile, nakayakap, nakaakbay. At I can cite names na si Ate Guy, kahit wala yung makeup, pero pag nakita niyang Noranya na lumapit sa kanya, todo ang smile. Si Ate V rin. Si Ate V. Ganun din. Si Ate Shawi. Si Maricel. At sa mga lalaking kahit minsan masama ang pakiramdam. Hina Ding Dong, Ding Dong. Dantes. Oo. Hina Dennis Trillo. Si Alden. Si Alden Richards. Yung puro kapuso na lang. Wala kailang mga, kahit under the weather Yolo. sila. Di ba? Si Alden nga, minsan siya pa pasensya na, sinisipon ako ha. Pero pag picture na, ang smile. Di ba? Hindi, kung nagpapakatotoo ka dahil sa pag-amin mo na, Oo. masama ang pakiramdam mo, sige, tanggap namin yan. Pero, sa susunod, kung under the weather ka pala talaga, di sana di ka na lumabas ng kotse. Di ka na lumabas ng bahay. Or kung bakit ka nandun na alauna ng madaling araw, was it because you are in a shooting? You were like, galing ka ba sa event? Di ba? I'm sure kung galing ka sa event, hindi ganun yung attitude mo. Dahil syempre, best foot Hype, forward ka oo. doon, di ba? Hype pa, Hype na hype ka. Kailangan pakita mo na wala kang sakit. So sa amin lang talaga, naunawaan naman namin, di ba Glenn, na ang artista ay tao rin. Pero syempre, the least you can do sa isang fan na gusto magpa-picture, pakitaan mo naman ng ngiting magaan. Ngiting buhay na buhay. Diba? Saka ilabas siya na yung pagiging artista. Artista nga siya, di ba? Di ba? Artista ka naman. Ano mo, mag-smile ka ng, di ba? Wala namang problema sa ganon, di ba? At iba, may Tama, di ba? I certainly agree. Dapat professional pagkakaharap yung mga fans. So kahit ano pa nararamdaman mo, mag-smile ka. Kung di mo talaga kaya, dun mag-excuse ka, ganun. Pero yung pag nag-yes ka sa mga fans na magpa-picture, dapat nakasmile ka. Di, syempre, ikaw rin naman ang mapupulaan katulad ng nangyari ngayon, di ba? dita pa nga na parang recent, sooner rather than later, magpapa-opera sa David, di ba? Yeah, oo. Kasi meron siyang sakit na sleep Sleep, apnea. oo. Yung parang, pag nakutulog siya, biglang all of a sudden, hindi siya, parang, humihinto ang kanyang paghinga. Oo. Which is sa akin very surprising kasi normally, yung mga taong may sleep apnea, correct me if I'm wrong ha, baka mamaya mali ako, are normally people na medyo on the heavy side. Diba? Napaka-slim. At fit na fit si David. Na-stress na daw siya doon, kaya kailangan niya na surgery. Magpa-opera. So, we hope that that will be addressed very soon. Dahil syempre, pag kulang ka sa tulog, mahirapan ka talagang magtrabaho, lalo na artista ka. Tapos, ang daming times na napupuyat-puyat talaga kayo. At sana naman, pag natulukan ka ng anesthesia, pag gising mo, mahusay ka ng umarte. Ay! Grabe siya, talagang yung pag-arte. Pero totoo yun. Hindi nga, nakulangan nga ako sa pag-arte ni David. Lalos na yung sa maging sino ka man. Grabe. Yan naman ang wish ko. Dahil David after na pambansang Ginoo, ay, wala na. Hindi naman namin maramdaman yung husay mo. Di ba? Parang nagdudulo naman kami kung dapat namin panoorin yung pelikula mo, parang kayo naman lang manonood. Yung may G, tapos yung may LU. Di ba? Di ako sure kung ma-L ako sa movie na yon. Ay. At kung gagastos kami ng kaibigan bonggang-bongga ng hard-earned money namin para sugurin yun sa mga sinihan. Tama, kapatid? Correct. Ayaw ni Maria. Maria Ayaw ni Maria Ozawa namang pinagagawa mo. Alam mo, David, dapat ata si Maria Ozawa na talaga makalab team mo para mabuhay ang mga dugo mo, magganit ang mga ugat mo. Correct. Di ba? At gusto ko namang makita ang mukha mo pa nag-orgasm. Ano itsura pag nalalapit ka na sa rurok ng kaligayahan. Baka naman, at least maiba facial expression mo, no? Oo nga. Hindi yung mga ginagawa mo na sa, ano ba yun? Yung nirevive ni Barbie, yung biggest hit ni Robin Padilla at ni Sharon Cuneta. Sabi nga ni Sherry Hill, binaboy mo ang pelikula. Grabe. Adik, binaboy daw yung pelikula. Well, may point nga naman siya. Hindi nga naman kasi talaga kagandahan yung ginawa niya doon sa doon sa maging sino ka man. Eh! Parang, di ba?
Parang dati, binaboy mo ang kanta. Di ba? Kaya di ba? Kahit si Barbie, ha? Sumablay doon. Sa totoo lang. Di ba? Magpakatotoo ka, kapatid. Ang galing-galing niya sa Maria Clara, di ba? Pero pagdating doon nung silang dalawa lang ng David, imbis na siya ang akyat ni David, naghilahan silang dalawa. Kasi Sayang. hindi nila na maintain yung character nila. Oo, saka kasi, di ba, napaka-iconic nun eh. Sharon Cuneta yun at Robin Padilla. Tapos yung mga pumalit, lalo yung pumalit kay Robin, ha? Lembot-lembot. At parang hindi naman makipagsuntukan. Ano ba yun? David, di ba? Konting tigas pag bibigyan ka ng ganung mga katauhan. Lalo na, barumbadong-barumbado si Robin ng mga panahon na yon. So again, David, ang sa amin lang, we're not expecting you to be 100% na parang Energizer Bunny, pero pag sumang-ayon ka at umuo ka sa makakapagpa-picture ka sa mga fan mo, sana ka sa mga sumusunod na makakakita ka ng fan, ay makabawi ka talaga sa kanila. At sana, makabawi ka, hindi lang dun sa mga bago mong papapicture sa'yo. Hanapin mo si baklang buwak-buwak-buwak. Saka yung isa po nagpa-picture sa'yo. Dahil sila talaga ang nag-suffer nung parang indifference mo. Lalo na kasi ngayon, di ba, kitang-kita na sa lahat ng social media. Pag nag-post ka lang na isa, kalat na. Oo, ayan, na ka tuloy, parang imbis na nakadagdagan ng guwapo points. Oo, dahil pinagbigyan niya yung fan niya. Kaso, anong nangyari? Na di ba? Nakastigo ka pa. Na-bash pa. Kahit kami, pinapagalitan ka namin tuloy. Tignan mo yung pagiging wholesome. Yung mga ayaw mo maghubad-hubad, doon ko nakilala. Balik mo na yung hubad-hubad sa IG. Balik mo na yung pagiging sexy mo because your body is one of your better assets. Yes. 'Di ba? Kasi yung acting, you have to work on it pa. 'Di ba? Makinig ng maigi, hindi ka namin pinupulaan, ha? Nagsasabi lang kami ng totoo. Tama, I also agree. So, better asset nga ni David yung body niya. So, dapat kahit mga topless lang, wag na yung naka-brief. Topless na lang, no? Ibalik niya sa IG niya kasi mas marami ang mga nagla-like doon at saka tapos medyo yung sa bench din, dapat ibalik niya na. Kasi hindi niya naman panindigan yung pambansang ginoo niya. Hindi naman siya talaga pambansang ginoo sa totoong buhay. So, dapat yung pagtatopless niya, ibalik niya na para bumalik din yung yung mga followers at saka fans niya. And lastly nga, may nakakalungkot na kanina, may nag-message sa akin, sabi niya, eto yung isang friend ko, sabi niya, mag-goodbye na ako, Jim, back to normal na ako, tingin-tingin na lang ako sa ex, wala na akong gana. Ay oo, sabi ko, Highs. Basta pulang araw ha, BFF tayo uli, bye friend. Oo, balik na lang ako pag may ganap na sila, thanks, you're welcome. So yun nga, nakakalungkot kasi marami na akong friend na nagpaalam na ganyan. At saka, parang ang pangit na ng Twitter circle namin. Wala na talaga masyadong nagtitweet kasi hindi na kinikilig yung iba. Ano pang kikiligan mo, di ba? May kanya-kanya ng love life yung mga tao. Ayaw naman namin manira na relasyon. Pero sinasabi lang namin yung totoo, hindi na talaga nakakakilig yung Barda. Kaya kung walang gagawin yung GMA7, talagang pabagsak na talaga yung Barda. So, maybe ma-hype ng konti with Pulang Araw, but not to the point na katulad nung dati. Hindi ba? Parang hindi na siya mababalik sa ganung level. Ito pa nga mayroong isang TikToker na nag-tweet na, I guess malapit na ako mag-goodbye sa account ko sa TikTok. Kasi nga, hindi na sila kinikilig. Wala na nakakakilig. Kasi, dati kasi nga, tama yung sabi ng isang follower ko, may mystery dati kung makugustuhan ni David si Barbie dahil wala nga siyang jowa. Ngayon may jowa na siya. So, wala na yung mystery. Tapos, yun pa, galit pa yung mga GMA7 solid fans kay David na hindi niya naman fan. So, dumami pa yung mga haters niya. At hindi lang haters, ang iba talagang wala nang gana sa kanya, umalis na talaga. Kaya yung sa FB ngayon, wala na masyado nagpo-post. Sa Twitter, wala na masyado nagpo-post. Puro mostly mga David Troops at mga ilang Barda na lang. So, sayang, no? Hindi pinangalagaan ng Channel 7 yung kanilang love team. Siya pa namang pinakamalaking mamigay ng pera last year. Actually, Barda talaga yung pinakamalaking mamigay ng pera last year. Pero ngayon, wala na. Grabe.
panghinayang, sayang na sayang talaga. Ang layong-layo talaga ng management sa Channel 2. Kasi, ang pangit kasi dito sa Barda, magbibigay sila ng ayuda, tapos kinabukasan makikita mo magpo-post si Jack at saka si Barbie, may date. Tapos magpo-post si David at saka si Asungot na may date din. Although, hindi nga pinopost yung mukha ni David, makakakita ka naman ng video, makakita ka ng picture na nandun yung braso ni David, nandun yung relo niya, nandun yung cellphone niya. O alam mo, siya din yun, di ba? Ay, nako, grabe. Sinayang nila ang lahat. So, mukhang talagang pabagsak na talaga yung Barda, guys. Pero, i-report ko pa rin hanggang sa huling hininga ng Barda. So, let's we hold on together, guys. Now, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more about the updates. See you in my next vlog. Bye!